ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng mga babae na nagkakaanak ay nagpapakamagulang. Kaya nga maswerte ang mga anak na binibiyaya ng isang mapagmahal at mapagkalingang ina. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong nanay? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw po sa inyo at sa mga panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Lucia, 40 years old at taga Pampanga. Avid listener na po ako ng programa ninyo sa radyo at minsang nangarap na makapagpadala ng sarili kong kwento upang kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang aking kwento noong nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo sa Maynila. Meron akong kaklase na siya ring kasama ko noon sa boarding house namin. Ang pangalan niya ay Zenaida pero tinatawag ko siyang Zeni. Para nang magkapatid ang turingan namin sa isa't isa kahit na magkaiba kami ng personalidad. Adventurous kasi si Zeni at game sa galaan at inuman, maingay at palatawa. Ako naman ay kabaligtaran niya at mas gusto ko na pumipirme sa bahay, maglinis at matulog. Mabilis kasing maubos ang social battery ko kaya paraan ko yon para makapag-recharge, Papa Dudut. Zenny? Ayos ka lang ba? May hangover ka ba kaya ka nagkakaganyan? Ha? Wala naman. Hindi na ako nagiinom. Talaga? Bakit napapansin ko kada umaga naduduwal ka? Buong akala ko tumatakas ka pa sa gabi habang tulog para makipag-inuman. Hindi na nga ako umiinom kasi... Teka ha, paalalay naman. Nahihilo kasi ako eh. Diyos ko, sandali, alalayan kita ha. Tara rito sa mesa. Ayan o, upo ka dyan sa upuan. Salamat. Nag-aalala pa rin ako sa'yo ha. Ano bang nangyayari sa yung babae ka? Magtapat ka nga. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang naman ako. Uy. Diyos ko, paano hindi mag-aalala sa'yo? Tingnan mo nga yan. Kumalma ka lang. Ako nga kalmado lang eh. Ano, tapos ka na ba? O hindi pa? Tapos na. Magmumumog lang ako. Saglit lang. Sige. Zenny, umamin ka nga. May sakit ka ba? Ha? Kung hindi naman kasi yan gawa ng hangover, di ano? Baka may sakit ka tapos hindi mo man lang sinasabi sa akin, ha? Sana nga sakit na lang to na pwedeng ipahinga tsaka inuman ng gamot tapos gagaling na lang ako pagkalipas ng ilang araw. Pero hindi eh. Lucia, buntis ako. Ano? Teka, Zenny, paano nangyari yun? Sino nakabuntis sa'yo? Hindi ko nga alam kasi lasing na lasing ako noon. Tapos kasama ko pa 3 lalaki. 3 lalaki tapos lasing na lasing ka? Diyos ko, mahabaging langit naman. Yan na napapala mo, kakainom sa labas at kakasama kung kani-kanino. Alam ko naman yun, kaya nga nung nalaman ko na buntis ako, nalungkot talaga ako ng husto. Tapos natakot din ako kasi nga, nag-aaral pa tayo. Tiyak pag nalaman nila nanay at tatay ang nangyari sa akin baka pahintuin na ako sa pag-aaral.
Kahit naman sinong magulang, maghuhuramentado pag nalaman nilang buntis ang anak nila. Ewan ko ba naman sa'yong babae ka? Hindi ka naman bata para bantayan at bilang kaibigan mo at kapatid na rin ang turing sa'yo, hindi rin ako nagkulang sa pagpapaalala na mag-iingat ka palagi. Kaya nga sorry, kasi nangyari na. Oh, anong plano mo sa baby? Paano mo yun sasabihin sa mga magulang mo? Sinong may sabi sa'yo na sasabihin ko sa kanila? Walang makakaalam nito kundi tayo lang dalawa. Hoy, Zenny! Ibig mong sabihin, ililihim mong pagbubuntis mo? Ano kasi, ang totoo, plano kong ipalaglag yung baby. Matakot ka nga sa Diyos! Ang mas nakakatakot isilang ko siya sa mundo tapos hindi ko naman siya maalagaan at magawang mahalin ng buo dahil hindi pa nga ako handa na maging isang nanay. Bata-bata pa natin, Lucia. Nag-aaral pa tayo. Anong alam ko sa bagay na yun? Sige nga. Basta, wag na wag mong gagawin na ipalaglag ang baby mo dahil wala naman siyang kasalanan sa mga desisyon mo sa buhay. Tungkol naman sa tanong mo kung paano mo aalagaan yung bata, tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Huwag mo lang din siyang sasaktan o papatayin. Papadudot, ang totoo ay hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit ko sinabi ang bagay na yon kay Zenny. Basta ayaw ko lang na ipalaglag niya ang magiging anak niya. Dahil totoo naman na wala itong kinalaman sa mga desisyon niya sa buhay. Wala rin itong kasalanan at nanindigan akong masama ang gagawin ni Zenny sa anak niya. Kaya nakumbinsi ko rin ang kaibigan ko na huwag nang ituloy ang pagpapalaglag. Sinekreto namin ang pagbubuntis niya sa mga magulang niya bagaman hindi yun naitago sa klase namin. Kaya nga para makaiwas sa panghuhusga at chismis ay tumigil na sa pag-aaral si Zenny at namasukan na lamang ng trabaho. Hindi nagtagal ay sinilang niya ang isang malusog at magandang sanggol na babae na pinangalanan na Angeline. Oo, ako din po ang nagpangalan sa anak niya dahil walang kaamor-amor dito si Zenny, Papadudot. Thank you, Manong. Ito ang bayad. Nako, sigurado akong matutuwa si Zenny sa mga dala kong prutas at tinapay. Tagal niya nang gustong kainin mga to eh. Buti na lang talaga binayaran ako nung chinututor ko kaya may extra akong pera. Zenny? Zenny, saan kayo pupunta ni baby? Ay, naku Lucia, ikaw pala. Naabutan mo patuloy kami. Oo. Teka, bakit ang dami mong dalang bag, ha? Saan nga sabi kayo pupunta? Aalis na kami sa lugar na to. Uuwi na ako kina nanay at tatay. Nasabi ko naman na sa kanila yung nangyari. Nagalit sila, oo. Pero sabi nila umuwi na raw ako dun para maalagaan nila tong bata. Masyado naman yatang biglaan ang lahat. Kaya nga pasensya ka na kasi hindi ko na nasabi sa'yo. Wala naman akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Hindi ko lang mapigilang malungkot kasi mapapalayo na sa akin si baby. Alam mo naman na parang tunay na anak na rin ang turing ko dyan. Pero wag ka mag-alala, Zenny. Dadalawin ko na lang siya sa inyo kapag bakasyon. Hindi. Anong hindi? Wag na kasi plano kong iwan na lang sa simbahan tong bata tsaka uuwi akong mag-isa kina nanay. Nababaliw ka na ba? Bakit mo iiwan sa simbahan yung anak mo? Kasi nga ayokong alagaan ng batang to. Tignan mo nga ang ingay-ingay, mayat maya ako magutom. Tapos hindi pa ako makatulog ng maayos dahil panay ang iyak niya. Nakakapagod na. Kaya nga tingnan mo yung itsura ko. Nangangalumata na ako. Ang itim na rin ng eye bags ko. Pero mali pa rin na abandonahin mo ang sarili mong anak, Zenny. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga magulang mo pag uwi mo sa inyo? Tapos hindi mo kasama yung anak mo. Ha? Sige nga. Problema ko na yon. Kaya wag mo nang problemahin. Buti pa aalis na kami, Lucia. Sandali. Ikaw lang ang umalis. Huwag mo isama yung bata. Hindi ko naman talaga siya isasama eh. Iiwan ko siya dun sa... Hindi pa rin tama ang gagawin mo. Masama pa rin yun. Sa iyo ko na nga alagaan yung batang to eh. Alam nga namang pilitin ko yung sarili ko eh. Hindi pa nga ako handang maging nanay talaga, di ba? Buti na yun na iwan ko siya doon.
Sigurado naman may makakapulot sa kanya na baka alagaan at mahalin siya. Ako na lang! Ano? Ako na lang ang mag-aalaga at magmamahal sa anak mo. Sa akin mo na lang siya iwan. Huwag na sa simbahan o kung saan mang lugar. Dahil hindi naman natin sigurado kung mabubuting tao nga talagang makakapulot sa kanya. Papa Dudut, tinanong pa ako ni Zenny kung sigurado daw ba ako na sa akin niya iiwanan si Baby Angeline. At tumango lamang ako bilang sagot. Pagkatapos ay wala na niyang pagdadalawang isip na ibinigay sa akin ang anak niya. Niyakap niya ako at nagpasalamat at nagkaiyakan pa nga kami pero saglit lamang yon dahil kailangan na niyang umalis. Nagmamadali siya na para bang may naghihintay sa kanya. Makalipas nga Papa Dudut ang 2 araw ay nalaman ko na hindi na umuwi sa kanila si Zenny kundi ay nakipagtanan pala siya. Simula noon, ako na ang tumayong nanay sa kanyang anak pero katulong ko ang iba pang mga nangungupahan sa boarding house sa pag-aalaga kay baby lalo na pag pumapasok ako sa eskwelahan. Kahit mahirap at nakakapagod ay wala akong hindi kayang gawin at tiisin alang-alang sa sanggol na itinuring ko nang sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tumagal ng 3 buwan na ganon ang setup namin sa boarding house hanggang sa kinausap ako ng landlady namin na naabala na raw sila ng baby. Saka bawal naman daw talaga na magkaroon ng baby doon. Pinagbigyan lang nila ako kasi nga maayos naman akong tenant nila. Bagaman malungkot ay naintindihan ko naman sila, Papa Dudut. Kaya nga nag-isip ako kaagad kung saan kami lilipat ng anak ko. Pero dahil wala akong sapat na ipon ay naisipan kong umuwi na lamang sa bahay namin sa Pampanga. Kaya mula Maynila ay sumakay kami ng bus ni Baby Angeline pauwi sa lugar namin. Gabi na kami nakarating doon kesyo hapon na rin ako nakaalis sa boarding house namin. Nahirapan pa ako sa pagbitbit ng mga gamit lalo at may karga pa akong bata. Pagdating ko sa tapat ng bahay namin ay kabado ako dahil hindi ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag sa tatay ko ang lahat. Tay? Bakit parang naririnig ko si Lucia? Kunig-kunig ko lang ba yun o nababaliw na ako? Tay, hindi po kayo nababaliw. Andito po talaga ako, si Lucia. Lucia, anak! Andito ka nga sa atin! Opo, Tay. Ay, naku. Tahan na, baby. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Shh. Teka. Bakit may kasama kang baby? Saan galing yan? Kaninong anak yan, Lucia? Tay, pwede ho ba sa loob na lang tayo ng bahay mag-usap? Gabi na rin kasi, baka mahamugan tong si baby. Pwede naman, pero... sige na, halika sa loob. Iwan mo na yung mga bitbit mo. Ako na magbubuhat niya. Salamat, Tay. Lucia, sagutin mo na ang tanong ko. Medyo nababagabag na ako eh. Bakit may dala-dala kang sanggol? Saan galing yan, anak? Tay, ano po kasi? Huwag po sana kayong magagalit Lucia, parang hindi ko na magugustuhan yung tutumbukin mo. Tay, wala pa nga po eh. Sabihin mo na kasi naiinip na ako eh. Anak ko po ang baby na to. Anak mo? Oo po, Tay. Anak ka ng 10 kabayo. Paano nangyari yon? Nung huli naman kitang makita, hindi ka naman buntis. Huwag mo sabihin tinatago mo lang sa akin ng totoo. Pasensya na po kayo, Tay. Paano kita pagpapasensyahan? Nagawa mo magsinungaling sa akin. Lucia, kahit mahirap lang tayo, kahit karpentero lang yung trabaho ko, hindi naman kita pinalaking sinungaling. Hindi ko po sinasadya na magsinungaling sa inyo, Tay. Natakot lang po ako na baka magalit kayo sa akin tapos hindi nyo matanggap ang bibi ko.
Magagalit, oo. Pero sobra naman yung hindi tanggapin. Lalo na apo ko pa rin yung batang yan. Di naman ako ganun kasamang tao na pati bata idadamay ko pa. Nagagalit lang ako ngayon kasi wala akong alam na nitong mga nakaraang buwan nagdadalang tao ka na pala. Sandali, asan ba yung tatay ng anak mo? Bakit hindi mo kasama? Po? Wala po eh. Kami lang po ng anak kong umuwi rito. O anong ibig sabihin nun? Hindi mo kasama yung nakabuntis sa'yo? Opo, kasi hindi naman niya kami kayang panindigan. Lucia, ano bang pinagagawa mo sa buhay mo, ha? Hindi mo na nga sinabi sa akin na may nobyo ka na nabuntis ka na rin at ngayon magugulat na lang ako kasi bigla kang umuwi rito kasama yung sanggol na yan. Saan ba ako nagkulang ng pagpapalaki ko sa'yo? Papa Dudut, takot na takot kong tinanggap ang galit ni tatay. Nakaramdam din ako ng labis na pagkakonsensya dahil nagawa kong magsinungaling sa kanya nang sabihin kong anak ko ang anak ni Zenny. Pero nagawa ko lang naman yon para protektahan si Angeline dahil tiyak na kapag nalaman ni tatay na inako ko lamang siya, ay baka ipamigay niya rin ito sa ibang tao at ayokong mangyari yon. Mas nanaig sa akin ang awa sa bata kesa sarili kong hinaharap at pangarap. Doon ko na nga tuluyang pinangatawanan ang pagiging ina kay Angeline. Huminto na rin ako sa pag-aaral para maghanap ng mapapasukang trabaho. Kahit ano basta marangal ay pinasok ko, Papa Dudut. Mabuti na lamang dahil katulong ko si tatay sa pag-aalaga sa aking anak na kalaunan nga ay natanggap na rin niya. Mabilis na lumipas sa mga taon, malaki na si Angeline. Nasabi ko na rin kay tatay ang katotohanan na hindi ko tunay na anak ang bata. Na inuwi ko noon galing sa Maynila. At alam din naman ni Angeline na hindi ako ang totoo niyang ina, Papa Dudut. Tay, kape niyo po. May pandesal dito. Kain na kayong almusal. Salamat, nak. Nga pala, asan si Angeline? Tulog pa ba? Opo. Napuyat po kasi siya kagabi kagagawa nung project niya. Buti panghapon lang sila ngayon kaya makakatulog siya ng mahaba-haba. Napakasipag talaga ng batang yan. Wala akong masabi. Masipag na rito sa bahay, masipag pa mag-aral. Swerte mo sa kanya, anak. Hindi lang po swerte, tay, kasi biyaya talaga na maituturing yung pagdating ni Angeline sa buhay ko. Kahit na hindi ko natupad yung pangarap ko noon na makapagtapos ng pag-aaral masaya naman ako kasi nagagampanan ko ng maayos ang pagiging nanay ko sa kanya. Kaya nga bilib na bilib ako sa iyo. Biruin mo. Inaako mo. Pinalaki mo. Minahal yung anak na hindi nanggaling sa iyo. Bibihira lang kasi na mga tao yung gumagawa ng bagay na yon, kaya ipinagmamalaki kita. Salamat po, tay. Pero nak, matanong ko lang. Ano po yun? Wala ka na ba talagang balita dun sa kaibigan mo na nanay ni Angeline? Naku, tay, wala na po. Tsaka ayos lang naman po kasi may sari-sarili na kaming buhay. Kung nasan man siya ngayon, sana masaya siya sa pinili niyang landas. Sino yun? Aga-aga naman nung nakakatok na yan. Buti po puntahan ko na lang po muna, tay. Maiwan ko na muna kayo rito, ha? Sige. Sino yan? Zenny? Lucia, ako nga. Anong ginagawa mo rito? At saka, bakit ka nagpunta rito sa bahay namin, ha? Namiss na kasi kita tapos nawalan pa tayo ng contact. Akala ko nga nasa Maynila pa kayo pero nung pumunta ako dun, may nakapagsabi na umuwi na raw kayo rito sa Pampanga. Kaya pumunta ako rito para makita kayo. Kayo ni Angeline. Buti pa, umalis ka na. Ha? Bakit mo naman ako paaalisin? Kadarating ko lang. Hindi ka welcome sa bahay namin, Zenny.
Tsaka wala kang karapatan na tanungin ang tungkol kay Angeline dahil guguluhin mo lang ang buhay niya. Hindi naman sa ganun. Wala na akong tiwala sa'yo dahil minsan mo na siyang pinagplanuhan na ipalaglag at iwan sa simbahan. Pinagsisihan ko naman ng bagay na yun. Saka hindi ako pumunta rito para manggulo. Gusto ko lang talaga makita ang anak ko. Nay? Sino po yung kausap nyo? Ha? Nako, wala anak. Hindi ko kilala. Nagtatanong lang ng direksyon. Mabuti pa doon ka na muna kay lolo mo. Mag-almasal na kayo doon. Sige na. Susunod na lang ako pagkatapos. Sige po, Nay. Siya na ba si Angeline? Ang anak ko? Oo. Pero hindi mo na siya anak dahil ako nang kinilala niyang nanay. Buti pa umalis ka na, Zenny. At wag mo na ulit guluhin ang buhay namin. Papa Dudut, hindi agad umalis si Zenny sa tapat ng pintuan namin. Pero makalipas ang ilang minuto ay naglakad na siya papalayo. Nakita ko siyang sumakay sa isang pulang kotse bago tuluyang humarurot papalayo. Binantayan ko talaga ang pag-alis niya, natakot kasi ako noon na baka magpumilit siyang bawiin ang anak niya sa akin. Ayokong mangyari yon dahil hindi ko makakaya kung mapapalayo sa akin si Angeline. Kaya nga tawagin niyo na akong masamang kaibigan, subalit pinoprotektahan ko lamang ang anak na pinag-ukulan ko ng labis na pagmamahal. Ang anak na bagaman ay hindi ko isinilang sa mundo, ay itinuring ko na dugo't laman. Ang anak na pinalaki ko at inalagaan. Kaya walang karapatan si Zenny na bawiin siya sa akin. Ang anak na minsan ay binitawan na niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aminin ko na kinain pa rin ako ng labis na pagkakonsensya. Dahil pinagtabuyan ko si Zenny at inalisan siya ng karapatan na makilala ang sarili niyang anak. Doon bumalik ang lahat ng alaala na pinagsamahan namin bilang magkaibigan at turingan na parang tunay na magkapatid. Pero alam ko rin naman sa sarili ko na nangibabaw lang sa akin ang takot. Dahil nga sa gusto kong protektahan laban sa kanya si Angeline. Akala ko sa mga teleserye lamang nangyayari ang bagay na yon. Yun bang bigla-bigla na lamang magbabalik ang tunay na ina para bawiin ang anak nila sa kinamulatan nitong mga magulang. Tapos walang magagawa ang mga magulang kundi ang magpaubaya dahil hindi naman nila kadugo ang anak na pinalaki nila. At yun ang ayaw kong mangyari sa amin ni Angeline dahil baka hindi ko kayanin. Kaya lang ay makulit talaga si Zenny at muling bumalik sa bahay namin upang kausapin ako ng masinsinan. Ano ba talagang rason? Bakit nagpunta ka pa ulit dito, Zenny? Gusto mo nang bawiin si Angeline? Gusto ko lang namang makita at makilala ang anak ko, Lucia. Bakit pa? Iniwan mo na siya nun, di ba? Kaya ano pang saysay na bigla ka ngayong babalik sa buhay niya? Lucia. Nananahimik na kami ni Angeline. Masaya naman ang buhay namin kahit papano eh. Naalagaan ko naman siya, napapakain, napag-aaral, kaya hindi ka na niya kailangan. Kaya pwede bang makiusap sa'yo? Tantanan mo na kami. Kung gusto mo ng pera, pwede kitang bigyan. Total, may konti naman akong naipon dito para sa pag-aaral ni Angeline sa kolehiyo eh. Ibibigay ko na lang sa'yo para layuan mo na kami. Pwede ko namang pag-ipunan ulit yun kung ang kapalit nun ay yung hindi mo na panggugulo sa buhay namin. Hindi ko kailangan ng pera mo, Lucia. Marami ako niyan. Pero may isang bagay na hindi kayang tumbasan ng pera ang hinahanap ng puso ko ngayon. At yun ay ang pangungulila ko kay Angeline. Alam ko na malaki ang pagkakasala ko sa kanya at sa'yo na rin. Dahil nga inabandon ako ang anak ko nung araw. At pinagsisisihan ko yun ng husto. Lumuhod ako sa harap ng Diyos. Sa bawat simbahan na pinupuntahan ko, umiyak ako at nagsumamo na patawarin niya. Matagal ko nang pinagdusahan ang bunga ng mga desisyon ko. Pero hindi pa rin sapat yun para bigla-bigla mo na lang kunin sa akin ang anak ko. Oo, ikaw ang nanay. Sa'yo nang galing si Angeline. Pero ako nang tumayong ina sa kanya.
Ako na yung kasama niya sa bawat masaya at malungkot na sandali ng buhay niya habang ikaw na nanay niya eh. Wala! Kaya bakit pa bumalik ka pa, ha? Dapat hindi ka na nagpakita sa amin eh. Hindi ko naman planong kunin sa'yo si Angeline eh. Napakasamang tao ko naman kung gagawin ko yun sa matalik kong kaibigan na nagmahal at nag-alaga sa anak ko. Ang gusto ko lang, yung makilala niya ako bilang nanay niya habang may panahon pa. Anong ibig mong sabihin? Lucia, may malubha akong karamdaman. May kanser ako at tinaningan na ng doktor ang buhay ko. Mag-isa na lang din ako sa buhay. Patay na ang asawa ko at wala rin kaming anak. Ako lang at ang dalawa kong kasambahay ang kasama ko sa tinitirhan namin. Araw-gabi, umiiyak ako. Natatakot na baka dumating na lang yung kamatayan ko na hindi ko pa nasusulit ang buhay. Na hindi ko man lang nakilala ang anak ko at nakasama siya sa mga huling sandali ko rito sa mundo. Yan ang rason kaya naglakas loob akong hanapin kayo at pumunta rito. Kahit na walang kasiguraduhan kung matatanggap at mapapatawad niyo pa ako. Papadudot, dinitalya sa akin ni Zenny ang karamdaman niya at doon na bumuhos ang aming mga luha. Hindi naman talaga ako galit kay Zenny at nagtatampo lamang, pero hindi ko naman hiniling na sana ay may mangyaring masama sa kanya. Naging overprotective lamang din ako kay Angeline dahil ayoko na siyang masaktan ng sarili niyang ina, subalit sino ako para hadlangan na magkakilala sila. Kaya nga ginawa ko ang sa tingin ko ay tama. Pumayag ako na makilala ni Zenny si Angeline pero hindi namin yon binigla. Kinausap ko na muna ng masinsina ng anak ko para maihanda siya sa una nilang pagkikita ng kanyang tunay na ina. At nagsimula yon noong lumala na ang karamdaman ni Zenny at napadalas na nga ang pananatili niya sa ospital. Nak, halika rito. Bakit po, Nay? Gising na si mama mo, oh. Sigurado ako na nagugutom na siya. Sige na, dalhin mo tong pagkain tapos pakainin mo siya. Subuan mo siya. Kaya mo naman gawin yon, di ba? Opo, pero Oh, bakit anak? naiilang pa po kasi ako sa kanya. Tsaka baka magalit siya pag hindi ko nagawa ng tama yung pagpapakain sa kanya. Bakit naman siya magagalit? Hindi yan, anak. Matutuwa pa nga si mama mo kasi inaasikaso mo siya. Lucia, Angeline, ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Isali niyo naman ako dyan, oh. Ay, naku, pasensya ka na, Zenny. Ito kasing si Angeline. Nagdadalawang isip na pakainin ka. Ha? Bakit naman, nak? Wala lang po. Naiilang lang po ako pero pakakainin ko na po kayo kasi baka nagugutom na po kayo, Mama. Bakit ka umiiyak, Zenny? Ano, may masakit ba sa'yo? Gusto mo tumawag kami ng nurse? Hindi, wala. Walang masakit sa akin. Bakit po kayo umiiyak? May nasabi po ba ako na hindi niyo nagustuhan? Wala rin, anak. Masaya lang talaga ako kasi narinig na rin kita na tinawag mo akong mama. Malaking bagay sa akin yun dahil matagal na panahon ko nang inantay na marinig yun mula sa'yo. Hindi ko nga nun sigurado kung mangyayari pa yun eh. Pero dumating pa rin ang araw na to. Tunay na mabuti ang Diyos, nak. Oo nga.
Mabuti ang Diyos kasi hinayaan niya na magkita-kita ulit tayo. Kaya nga. At nagtagpo tayo ulit para makahingi na rin ako ng tawad sa inyong dalawa. Lalo na sa iyo, anak. Kasi naging masama akong ina sa'yo noong araw. Iniiwang kita. Pinabayaang lumaki ng mag-isa. Pero kay Nanay Lucia niyo naman po ako iniwan eh. Hindi naman po niya ako pinabayaan. Minahal at tinuring niya po ako na parang tunay niyang anak. Buti na lang talaga kinuha ka niya sa akin noong araw. Kaya maraming salamat sa iyo, Lucia. Ikaw ang anghel sa lupa na gumabay sa anak ko. Pinalaki mo siya na isang mabuting tao. Alam ko na kulang ang salitang salamat, pero paulit-ulit kong sasabihin yun hanggat nabubuhay ako. At tatanawin ko na isang malaking utang na loob ang mga sakripisyo mo para sa anak ko. Sa anak natin, Zenny. Tayong dalawa ang kinikilalang nanay ni Angeline. Kaya tahan ka na, ha? Huwag ka na umiyak. Kahit naman ganito ang nangyayari naniniwala pa rin ako na magiging maayos ang lahat. Papa Dudut, inalagaan namin ni Angeline si Zenny hanggang sa mga huling sandali ng buhay niya. Taong 2024 ay tuluyan ang inagaw sa amin ang kamatayan, ang matalik kong kaibigan at tunay na ina ng aking anak. Sobrang lungkot pero naniniwala ako na naging masaya at makabuluhan naman ang mga huling sandali ni Zenny sa mundo dahil nakapiling niya ang kaisa-isa niyang anak na si Angeline. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na maayos at masaya naman ang buhay naming mag-ina. Hindi na ako nag-asawa dahil pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang pagpapalaki kay Angeline. Naniniwala kasi ako na kahit wala akong sariling anak, ang maging isang ina pa rin ang pinakamahalagang gampanin sa mundo na inilaan sa akin ng Panginoon. At tinupad ko yon sa katauhan ni Angeline, ang anak ko na hindi nanggaling sa sinapupunan ko pero nanggaling sa puso ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Nawa ay marami akong napasaya at na-inspire na mga kabarangay. God bless and more power sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay, forever, Lucia. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.